Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon ating tatalakayin ang isang napapanahong paksa. Paano makatutulong ang tamang pagpili ng gulay sa pagbawas ng pag-ihi sa gabi at pagpapabuti ng tulog lalo na sa mga nakatatanda. Kayo ba ay nakaranas na nito? Maaga kayong natulog ngunit kinailangan ninyong gumising sa gitna ng gabi upang umihi. Minsan, 2 beses o 3 beses pa. Sa bawat pagbalik sa kama, pagod na ang inyong mga mata at katawan, ngunit hirap kayong makatulog muli. Pagdating ng umaga, pakiramdam ninyo ay nanghihina, mabigat ang ulo, at nanlalambot ang mga kamay at paa, kahit hindi kayo nagpuyat. Maraming nakatatanda ang nag-aakalang ito ay dahil sa pagtanda, samantalang ang iba naman ay iniisip na ito ay dahil sa labis na pag-inom ng tubig. Ang ilan ay nag-aalala sa kanilang prostate, habang ang iba ay naniniwala na sila ay likas na mahirap matulog. Ngunit, mga kaibigan, mayroong isang napakakaraniwang dahilan na hindi naiisip ng marami, at ito ay ang maling pagkain ng gulay at prutas araw-araw, lalo na ang mga mayaman sa potassium. Ang potassium ay isang mahalagang mineral para sa katawan. Hindi ito mali. Nakatutulong ito sa regular na pagtibok ng puso at maayos na paggana ng mga kalamnan. Ngunit ang problema ay kapag mahina na ang bato, lalo na sa mga nasa edad at nakatatanda, hindi na nito epektibong nailalabas ang potassium tulad ng dati. Ang labis na potassium ay magpapahirap sa bato, lalo na sa gabi. At iyon mismo ang oras kung kailan lumilitaw ang madalas na pag-ihi sa gabi na nagdudulot ng matagal na insomnia. Ano ang nakababahala? Maraming uri ng gulay at prutas na akala natin ay malusog, nakapagpapalamig, at mabuti para sa bato, ay talagang naglalaman ng mataas na potassium. Hindi ito halata kapag kinain sa araw, ngunit sa gabi, ang bato ay tahimik na nagpapasan ng pasanin, at sa kalaunan, ang pagtulog ay nagambala ng hindi natin namamalayan. Isipin ninyong muli kung anong uri ng gulay ang madalas ninyong kinakain tuwing gabi bago matulog. Puro ba itong sariwang gulay at prutas dahil sa paniniwalang ito ay mabuti para sa kalusugan? Kung gayon, ang video na ito ay maaaring makatulong sa inyo na baguhin ang isang maliit na ugali na magdudulot ng malaking benepisyo. Sa video na ito, ibabahagi ko ang 6 na uri ng gulay at prutas na may mababang potassium na napakakaraniwan, madaling hanapin, at lalo na angkop para sa mga nakatatanda. Hindi ninyo kailangang kainin ang lahat ng 6. Pumili lamang ng isa na akma sa inyong katawan, kainin ng tama, sa tamang oras, at makatutulong din ito upang gumaan ang pasanin ng bato. Sa gayon, ay mabawasan ang pag-ihi sa gabi at maging mas mahimbing ang tulog. Bago tayo magpatuloy, nais kong magtanong ng kaunti upang maging mas praktikal ang pagbabahagi. Sa anong probinsya o lungsod kayo kasalukuyang naninirahan at ilang taon na kayo ngayong taon? Mangyaring magkomento sa ibaba ayon sa formulang, ako ay 75 taong gulang sa Batangas o ako ay 68 taong gulang sa Quezon City. Babasahin ko ang inyong mga komento at aayusin ang nilalaman upang ito ay mas akma sa inyong edad at lifestyle. Kung sa tingin ninyo ay mahalaga ang impormasyong ito para sa inyo o sa inyong mga mahal sa buhay, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-on ang notification bell. Sa bawat araw, sinusubukan kong magbahagi ng simpleng kaalaman, madaling ilapat at angkop para sa mga nasa edad at nakatatanda upang kayo ay mamuhay ng mas malusog, matulog ng mas mahimbing nang hindi umaasa sa gamot. At ngayon, sisimulan natin ang una sa mga gulay at prutas na may mababang potassium. Isang uri na ginagamit ng maraming pamilya sa Pilipinas araw-araw, ngunit kakaunti ang nakakaalam na makatutulong ito upang huminga ng mas madali ang bato sa gabi. Huwag ninyong palampasin ang susunod na bahagi. Bago tayo magsimula sa bawat gulay at prutas, nais kong paglaan ninyo ng 1 minuto upang maunawaan ang isang napakahalagang bagay. Dahil kung alam lang ninyo ang pangalan ng gulay,
ngunit hindi ninyo naiintindihan kung bakit ito nakatutulong sa bato. Madali ninyo itong makakain ng mali, sa maling oras. At ang resulta ay, patuloy pa rin ang pag-ihi sa gabi, at hindi pa rin buo ang tulog. Hindi ninyo kailangang tandaan ang komplikadong kaalamang medikal, at hindi rin kailangan kabisahin ang mga numero. Kailangan lang ninyong maunawaan ang ugat ng problema. Bakit ang ibang tao ay kumakain ng maraming gulay, ngunit mas napapagod ang kanilang bato? At bakit sa pagpapalit lamang ng tamang uri ng gulay, kapansin-pansin ang pagbuti ng tulog? Kapag naintindihan ninyo ito, sa susunod na bahagi ng bawat gulay na ibabahagi ko, kayo mismo ang makakaalam kung dapat ninyo itong kainin o limitahan, kung kailan ito ang pinakamabuti, at kung gaano karami ang sapat para sa inyong bato. At ngayon, sabay-sabay nating tutuklasin ang ugat ng problema sa maikli at madaling maunawaan na paraan. Una, ang bato ay parang isang filter ng katawan. Sa araw, kapag kayo ay kumakain, umiinom, at nagpapagalaw, patuloy na gumagana ang bato upang salain ang dugo, alisin ang labis na sangkap, kasama na ang potassium. Noong bata pa kayo, napakabuti ng paggana ng filter na ito. Ngunit pagtapak sa gitnang edad at pagtanda, natural na humihina ang bato kahit hindi kayo mayroong malinaw na sakit sa bato. Ang problema ay ito. Ang potassium ay hindi nawawala ng kusa kundi kailangang ilabas ng bato. Kung ang dami ng potassium na kinukuha ay sapat, kaya itong iproseso ng bato at maayos pa rin ang katawan. Ngunit kung araw-araw ay kumakain kayo ng maraming gulay at prutas na mayaman sa potassium, lalo na kung ito ay kinakain sa hapunan, tahimik na mabibigatan ang bato. Sa araw, nakakalat pa ang mga aktibidad ng katawan kaya hindi pa masyadong halata. Ngunit pagdating ng gabi, kapag kayo ay nakahiga at nagpapahinga, doon pa lamang lilitaw ang pagod ng bato. Napipilitan itong magtrabaho ng husto upang salain ang labis na potassium. At ano ang resulta? Mas madalas kayong maiihi, kailangang gumising sa gitna ng gabi, napuputol ang tulog, bumibilis ang tibok ng puso, at hirap kayong makatulog muli. Maraming tao ang nag-iisip na ang pag-ihi sa gabi ay dahil sa labis na pag-inom ng tubig, ngunit sa katotohanan, maraming kaso na hindi umiinom ng maraming tubig ay patuloy pa ring umiihi sa gabi. Ang malalim na dahilan ay ang metabolic burden na kailangang harapin ng bato. Kabilang dito, ang potassium ay isang napakahalagang salik. Ano ang mas mapanganib? Maraming sariwang gulay at prutas na mabuti para sa kalusugan na nakasanayan nating kainin ay naglalaman ng mataas na potassium, lalo na kung kinakain ng hilaw, pinipiga upang maging juice, ginigisa ng marami, o kinakain sa malaking dami. Kinakain ninyo ito na may pag-iisip na pampalamig ito at pampalakas ng bato. Ngunit sa totoo lang, ang mahinang bato ay hindi nangangailangan ng palamig. Ang mahinang bato ay nangangailangan ng ginhawa. Iyan ang dahilan kung bakit may mga taong kumakain ng napakalusog, umiinom ng sapat na tubig, hindi naninigarilyo, at hindi umiinom ng alak, ngunit umiihi pa rin, nang madalas sa gabi. Hindi mahimbing ang tulog, at pagod ang katawan pagdating ng umaga. At ito ang pangunahing punto na napakakaunti ang nakakaalam. Hindi lahat ng gulay at prutas ay mabuti para sa bato. Hindi lahat ng pagkain ng maraming gulay ay nagdudulot ng mahimbing na tulog. Ang mahalaga ay ang tamang uri ng gulay at prutas na may mababang potassium upang hindi mahirapan ang bato sa gabi. Ang proseso ng pagsasala ay nagiging mas madali at ang katawan ay may pagkakataon na makatulog ng mahimbing. Kapag ang bato ay nakapagpapahinga ng maayos, mapapansin ninyo na unti-unting bumababa ang bilang ng pag-ihi sa gabi. Mas kaunti ang paggising, mas mahimbing ang tulog, mas kaunti ang pagod sa umaga, at mas malinaw ang pag-iisip. At ang magandang balita ay hindi ninyo kailangang mag-diet ng sobra at hindi rin kailangan tandaan ang napakaraming komplikadong bagay. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang 6 na uri ng gulay at prutas na may mababang potassium na napakakaraniwan sa ating pang-araw-araw na pagkain.
Kailangan lamang ninyong pumili ng isa o dalawang uri na akma, kainin sa tamang oras, at makatutulong na kayo na mapagaan ang pasanin ng bato. Simulan natin ngayon ang una sa mga gulay at prutas na may mababang potassium. Isang uri na ginagamit ng maraming pamilya sa Pilipinas araw-araw, ngunit hindi pa nila alam na makatutulong ito upang kapansin-pansing mabawasan ang pag-ihi sa gabi kung kinain ng tama. Huwag ninyong kalimutan ang susunod na bahagi, gulay at prutas na mababa sa potassium. Bilang 1. Repolyo. Nagpapagaan ng bato, madaling makatulog, nagpapababa ng pag-ihi sa gabi. Ang unang gulay na nais kong ibahagi sa inyo ngayon ay repolyo. Isang napakakaraniwang gulay sa mga pagkain ng Pilipino, madaling bilhin, abot kaya. Ngunit kakaunti ang nakakaalam na ang repolyo ay isang medyo ligtas na pagpipilian para sa bato, lalo na para sa mga nakatatanda. Bakit ko sinasabi ito? Una, ang repolyo ay may mas mababang potassium content kumpara sa maraming iba pang berdeng gulay. Nangangahulugan ito na kapag kumakain kayo ng repolyo, hindi masyadong mapipilitan ang bato na ilabas ang labis na potassium, lalo na sa gabi. Para sa mga madalas umiihi sa gabi at hirap matulog, ito ay isang malaking benepisyo. Hindi lang mababa sa potassium, ang repolyo ay naglalaman din ng maraming natural na fiber na nakatutulong sa mas maayos na paggana ng digestive system. Napapansin ba ninyo, maraming nakatatanda ang nakakaranas ng kabag at hirap sa pagtunaw ng pagkain sa gabi, at ang sitwasyong ito mismo ang nagpapahirap sa katawan na makatulog ng mahimbing. Kapag mas maayos ang pagtunaw, mas gumaan ang pakiramdam, mas madaling makatulog. Ang isa pang benepisyo ng repolyo ay ang mataas na water content nito, ngunit hindi ito nagdudulot ng pagdami ng tubig sa bato. Nangangahulugan ito na nakakakuha pa rin kayo ng natural na tubig mula sa gulay, ngunit hindi nito pinapataas ang pressure sa pagsasala ng bato tulad ng kapag umiinom kayo ng maraming tubig ng gabi. Nakatutulong ito na mabawasan ang pakiramdam ng pag-ihi sa gitna ng gabi. Bukod dito, ang repolyo ay nagbibigay din ng bitamina C at ilang banayad na antioxidant na nakatutulong sa katawan na labanan ang tahimik na pamamaga. Para sa mga nakatatanda, ang matagal na banayad na pamamaga sa katawan ay maaaring maging sanhi ng mas mahinang paggana ng bato. Ang regular na pagkain ng repolyo sa tamang paraan ay makatutulong sa katawan na maging mas matatag mula sa loob. Hindi ito tulad ng pakiramdam na epekto agad. Ngunit kailangan ninyong tandaan ang isang napakahalagang bagay. Ang repolyo ay mabuti para sa bato, ngunit hindi ibig sabihin na mas marami kayong kainin, mas mabuti. Kailangan lamang ninyong kumain ng humigit kumulang isang maliit na mangkok ng lutong repolyo sa bawat pagkain, lalo na sa tanghalian o maagang hapunan. Iwasan ang pagkain ng labis na hilaw na repolyo sa gabi dahil maaari itong magdulot ng kabag at paninikip ng tiyan na magpapahirap sa inyo na makatulog. Ang pinakaangkop na paraan ng pagluluto para sa mga nakatatanda ay ang bahagyang pagpapakulo ng hindi masyadong lumalambot, paggawa ng malabnaw na sabaw o mabilis na paggigisa na may kaunting mantika at asin. Iwasan ang paggigisa na maalat at maraming pampalasa dahil ang labis na asin ay magpapahirap din sa bato. Gusto kong magtanong sa inyo, sa inyong pamilya, sino ang madalas kumain ng repolyo? Kung kayo ay nakaranas na o madalas kumakain ng repolyo, mangyaring magkomento ng 1 sa ibaba upang malaman ko na sinusubaybayan pa rin ninyo ang bahaging ito. Ang inyong mga komento ay nakatutulong sa akin na malaman kung anong nilalaman ang pinakamahalaga upang patuloy na ibahagi. At dapat ninyong tandaan na hindi lang repolyo ang may mababang potassium. Mayroon ding ibang gulay na hindi gaanong mababa sa potassium at mayroon pa ngang mas angkop para sa mga madalas umiihi sa gabi bandang 2 hanggang 3 ng umaga. Agad nating tatalakayin ang pangalawang gulay na may mababang potassium. Isang uri na kinakain ng maraming tao araw-araw, ngunit madalas na mali ang oras ng pagkain na nagpapahirap sa bato sa gabi. Huwag ninyong iwanan ang video na ito.
gulay at prutas na mababa sa potassium. Bilang 2, cauliflower, madaling tunawin, banayad sa bato. Matapos ang repolyo, ang pangalawang gulay na may mababang potassium na nais kong ibahagi sa inyo ay ang cauliflower. Ito ay isang napakakaraniwang gulay na madalas nating nakikita sa ating mga hapagkainan, ngunit madalas na minamaliit ang papel nito sa pagsuporta sa bato at pagtulog. Bakit ang cauliflower ay angkop para sa mga nakatatanda? Ang una at pinakamahalagang punto ay ang cauliflower ay may relatibong mababang potassium content, lalo na kung ikukumpara sa maraming iba pang madilim na berdeng gulay. Nakatutulong ito upang hindi mabigatan ang bato sa pagsasala ng potassium, lalo na sa gabi, ang oras kung kailan ang bato ay likas na mas mahina kumpara sa araw. Para sa mga madalas umiihi sa gabi, hirap matulog at nagigising bandang 2 hanggang 3 ng umaga at nahihirapan matulog muli, ang pagbabawas ng metabolic burden sa bato ay lubhang mahalaga at napakahusay na ginagawa ito ng cauliflower. Ang isa pang benepisyo ng cauliflower ay ang malambot nitong tekstura, madaling tunawin kapag naluto ng tama. Alam ninyo, ang mga nakatatanda, kung kumakain ng gulay na masyadong matigas o maraming magaspang na fiber sa gabi, ang tiyan ay kailangang magtrabaho ng husto, na didirekta ay nagpapahirap sa bato at nervous system na mag-relax upang makatulog ng mahimbing. Iba ang cauliflower. Kapag in-steam o niluto sa malabnaw na sabaw, napakagaan nito sa tiyan, na nakatutulong sa katawan na mag-relax sa gabi. Ang pagkain ng magaan sa tiyan, mas madaling matulog, isang koneksyon na hindi napapansin ng maraming tao. Hindi lang iyon, ang cauliflower ay naglalaman din ng katamtamang dami ng antioxidant na nakatutulong sa katawan na limitahan ang tahimik na pamamaga. Sa mga nakatatanda, ang matagal na banayad na pamamaga sa katawan ay maaaring maging sanhi ng mas mabilis na paghina ng kidney function nang hindi natin agad napapansin. Ang pagdaragdag ng mga banayad na pagkain tulad ng cauliflower ay nakatutulong sa katawan na unti-unting maging matatag mula sa loob nang hindi nagdudulot ng matinding pagpapasigla. Gayunpaman, kailangan ninyong tandaan ang isang mahalagang bagay. Ang cauliflower ay mabuti para sa bato kapag kinain ng tama sa tamang oras. Dapat kayong kumain ng humigit kumulang kalahating tasa hanggang isang maliit na tasa sa bawat pagkain, mas mainam sa tanghalian o maagang hapunan. Lutuin ng malambot, steam, bahagyang pakuluan o gawing sabaw. Iwasan ang paggigisa ng masyadong maalat, pagprito sa maraming mantika, at pagkain ng labis sa gabi. Dahil kahit mababa sa potassium, ang pagkain ng labis at gabi ay maaari pa ring magpapahirap sa bato habang kayo ay natutulog. Gusto kong magtanong sa inyo, sa inyong pang-araw-araw na pagkain, madalas ba kayong gumagamit ng cauliflower? Kung madalas kumakain ang inyong pamilya ng cauliflower, mangyaring magkomento ng 2 sa ibaba upang malaman ko na sinusubaybayan pa rin ninyo ang bahaging ito ng video. Ang inyong mga numero ng komento ay nakatutulong sa akin na malaman kung anong uri ng gulay ang pinakakaraniwan sa pagkain ng Pilipino. At tandaan ninyo na ang repolyo at cauliflower ay dalawa pa lamang sa mga pagpipilian na mababa sa potassium at banayad sa bato. Mayroon pa ring ibang gulay na mas madaling kainin sa gabi, napakaangkop para sa mga madalas umiihi sa gabi at matagal nang nahihirapan matulog. Agad nating ipagpapatuloy ang pangatlong gulay na may mababang potassium, isang uri na may mataas na natural na water content na nakatutulong sa bato na huminga ng mas madali, ngunit hindi nagdudulot ng pag-ihi sa gabi kung kinain ng tama. Huwag ninyong palampasin ang susunod na bahagi, gulays at prutas na mababa sa potassium. Bilang 3, pipino, mayaman sa natural na tubig, banayad sa bato, ngunit hindi nagdudulot ng pag-ihi sa gabi. Ang pangatlong gulay na may mababang potassium na nais kong ibahagi sa inyo ngayon ay ang pipino. Ito ay isang malambot na gulay, madaling kainin, madaling lutuin, at napakaangkop para sa mga nakatatanda, lalo na sa mga madalas umiihi sa gabi
ngunit kailangan pa ring magdagdag ng tubig sa katawan. Maraming tao ang nag-aalala kaagad kapag narinig ang maraming tubig, iniisip kung magiging mas madalas ang pag-ihi sa gabi. Sa pipino, kung kinain ng tama, ang sagot ay hindi lang hindi ito magpapalala ng pag-ihi sa gabi, kundi makatutulong pa ito upang mas madaling gumana ang bato. Bakit ganoon? Una, ang pipino ay may mababang potassium content, mas mababa kaysa sa maraming iba pang madilim na berdeng gulay. Nakatutulong ito upang hindi masyadong mapilitan ang bato na ilabas ang labis na potassium, lalo na habang kayo ay natutulog. Ito ang pangunahing punto na nakatutulong upang mabawasan ang paggising sa gitna ng gabi. Pangalawa, ang tubig sa pipino ay natural na tubig na may kasamang malambot na fiber. Hindi ito tulad ng tubig na biglang ininom sa gabi. Dahil dito, dahan-dahang na-absorb ng katawan, mas madaling salain ng bato at hindi masyadong napastimulate ang bladder sa gabi. Maraming nakatatanda ang nakakaranas ng tuyong bibig, banayad na constipation o pagkapagod dahil sa kakulangan sa tubig, ngunit takot uminom ng tubig sa gabi dahil sa pag-aalala na umihi. Sa kasong ito, ang pipino ay isang matalinong pagpipilian dahil nakatutulong ito na punan ang tubig ng banayad nang hindi nagdudulot ng shock sa bato. Ang isa pang benepisyo ng pipino ay madali itong tunawin. Kapag naluto ng malambot, hindi ito nagdudulot ng kabag at hindi masyadong nagpapalakas ng fermentation sa bituka. Napakahalaga nito dahil kapag magaan ang tiyan, nakaka-relax ang nervous system, mas madaling makatulog. Maraming tao ang hindi nakakaalam na ang discomfort sa tiyan ay isa ring dahilan kung bakit sila hirap matulog sa gabi. Bukod dito, ang pipino ay naglalaman din ng maliit na dami ng natural na antioxidant na nakatutulong sa katawan na labanan ang tahimik na pamamaga. Sa mga nakatatanda, ang matagal na pamamaga ay makatutulong sa pagiging mas matatag ng kidney function sa paglipas ng panahon. Hindi ito tulad ng pagbuti agad sa isang kainan. Gayunpaman, kailangan ninyong tandaan ang paraan ng pagkain upang makamit ang pinakamahusay na epekto. Kailangan lamang ninyong kumain ng humigit kumulang kalahating tasa hanggang isang maliit na tasa sa bawat pagkain, mas mainam sa tanghalian o maagang hapunan. Lutuin ng malambot, gawing malabnaw na sabaw, i-steam o igisa na may kaunting mantika. Iwasan ang pagkain ng hilaw na pipino sa gabi. Huwag lutuin ng masyadong maalat at huwag kumain ng labis bago matulog. Dahil kahit banayad ang pipino sa bato, ang pagkain sa maling oras ay maaari pa ring makaapekto sa pagtulog. Gusto kong magtanong sa inyo, nakakain na ba kayo ng pipino sa inyong pamilya? Kung kayo ay nakaranas na o madalas kumakain ng pipino, mangyaring magkomento ng true sa ibaba upang malaman ko na sinusubaybayan pa rin ninyo ang bahaging ito ng video. Ang inyong mga komento ay isang malaking inspirasyon para sa akin upang patuloy na magbahagi ng pinakaangkop na gulay para sa mga nakatatanda. At tandaan ninyo na ang cauliflower at pipino ay tatlo pa lamang sa mga unang pagpipilian. Mayroon pa ring ibang gulay na napakakaraniwan, ngunit kung kinain ng tama ay makatutulong upang gumaan ang pasanin ng bato sa gabi. Sa gayon ay mabawasan ang pag-ihi sa gabi at mas mahimbing ang tulog. Agad nating tatalakayin ang ikaapat na gulay na may mababang potassium, isang uri na napakadaling kainin, pampalamig at angkop para sa mga madalas nagigising sa gitna ng gabi. Huwag ninyong iwanan ang video na ito ngayon, gulays at prutas na mababa sa potassium. Bilang 4, lettuce, pampalamig, madaling kainin sa gabi, nagpapahimbing ng tulog. Ang ikaapat na gulay na may mababang potassium na nais kong ibahagi sa inyo ngayon ay ang lettuce. Ito ay isang napakakaraniwang gulay. Napakadaling kainin ngunit madalas na itinuturing na pampares lang. Kakaunti ang nag-iisip na makatutulong ito sa pagtulog at makapagpapagaan ng pasanin ng bato kung ginagamit ng tama. Ang espesyal na katangian ng lettuce ay ang pampalamig nito, mababa sa potassium at hindi nagdudulot ng kabag. Para sa mga nakatatanda,
lalo na sa mga madalas umiihi sa gabi at madaling magising. Napakahalaga ng pagpili ng isang banayad na gulay para sa katawan. Hindi tulad ng maraming madilim na berdeng gulay na maaaring magpapahirap sa bato, ang lettuce, kapag kinain ng katamtaman, ay makatutulong sa katawan na mag-relax, hindi nagbibigay ng malaking pressure sa proseso ng pagsasala ng bato. Dahil dito, mas kaunti ang pagpapasigla sa pantog sa gabi na nakatutulong sa inyo na makatulog ng mas mahimbing. Ang isa pang benepisyo ng lettuce ay ang mataas na natural na water content nito, ngunit ito ay tubig na may kasamang malambot na fiber. Kapag dahan-dahang na-absorb ng katawan, hindi masyadong napapabilis ng bato ang proseso ng pagsasala tulad ng kapag umiinom ng maraming tubig bago matulog. Ito ang dahilan kung bakit ang pagkain ng lettuce ng tama ay hindi nagpapataas ng pag-ihi sa gabi, kundi nakatutulong sa katawan na maging mas komportable. Ang lettuce ay naglalaman din ng maliit na dami ng mga sangkap na may epekto sa pagpapakalma ng nervous system na nakatutulong sa katawan na makapasok sa estado ng pagpapahinga bago matulog. Para sa mga nakatatanda, kung ang katawan ay hindi gaanong stressed at hindi gaanong mabigat, malaki na ang pagbuti ng tulog. Gayunpaman, ang lettuce ay epektibo lamang kapag kinain ng tama. Dapat kayong kumain ng isang maliit na mangkok ng lettuce sa bawat pagkain, mas mainam sa maagang hapunan, hindi bababa sa 2 o 3 oras bago matulog. Maaari itong kainin ng hilaw, pagkatapos hugasan ng mabuti o mabilis na ipasa sa mainit na tubig. Iwasan ang pagkain ng labis na hilaw na lettuce sa gabi. Huwag haluan ng napakaraming maalat na dressing o matatabang mantika. Huwag kainin kasama ng napakamaanghang o maalat na pagkain dahil ang mga salik na ito ay maaaring magpapahirap sa bato na salungat sa ating layunin. Gusto kong magtanong sa inyo, sa inyong pang-araw-araw na pagkain, madalas ba kayong kumakain ng lettuce? Kung kayo o ang inyong pamilya ay madalas gumagamit ng lettuce, mangyaring magkomento ng 4 sa ibaba upang malaman ko na sinusubaybayan pa rin ninyo ang bahaging ito ng video. Ang inyong mga komento ay nakatutulong sa akin na malaman kung aling gulay ang pinakapopular sa pagkain ng mga nakatatanda. Nakikita ninyo, hindi sapat na kumain lang ng maraming gulay. Ang mahalaga ay kumain ng tamang uri ng gulay sa tamang oras. Ang repolyo, cauliflower, pipino at lettuce ay pawang mga banayad na pagpipilian para sa bato kung alam ninyo kung paano gamitin. Agad nating ipagpapatuloy ang ika-5 gulay na may mababang potassium, isang uri na napakalamig, napakakaraniwan, ngunit kung kinain sa maling oras ay madaling magdulot ng pag-ihi sa gabi. Kung kinain ng tama, malaki naman ang maitutulong nito upang gumaan ang pasanin ng bato. Huwag ninyong kalimutan ang susunod na bahagi, gulay at prutas na mababa sa potassium, bilang 5, kinsay, pampalamig. Madalas na hindi naiintindihan. Ang ika-5 gulay na may mababang potassium na nais kong ibahagi sa inyo ngayon ay ang kinsay. Ito ay isang napakakaraniwang uri ng gulay sa mga pagkain ng Pilipino, madaling bilhin, madaling kainin, at mura, ngunit madalas na nagdudulot ng pagkalito sa maraming tao pagdating sa pag-ihi sa gabi at pagtulog. Maraming tao ang nag-iisip na ang kinsay ay mayaman sa tubig, kaya kung kakainin ay mas madalas silang umihi. Totoo lamang ito kung kinain sa maling oras, ngunit kung kinain ng tama, ang kinsay ay maaaring maging isang medyo banayad na pagpipilian para sa bato, lalo na para sa mga nakatatanda. Una sa lahat, ang kinsay ay may mababang potassium content, mas mababa kaysa sa maraming iba pang gulay na matamis o madilim na berde. Nakatutulong ito upang hindi mapilitan ang bato na magdagdag ng paglabas ng potassium lalo na sa oras na kailangan ng katawan ng pahinga sa gabi. Ang espesyal na katangian ng kinsay ay ang napakataas na water content nito, ngunit ito ay natural na tubig na may kasamang malambot na fiber. Kapag kinain sa araw o maagang hapon, ang tubig mula sa kinsay ay dahan-dahang na-absorb ng katawan, mas madaling iproseso ng bato, nang hindi nagdudulot ng biglaang pressure sa pantog. Para sa mga nakatatanda na madalas makaranas ng tuyong bibig,
init sa katawan, o mabigat na pakiramdam. Ang kinsay ay may banayad na epekto sa pagpapalamig na nakatutulong sa katawan na maging mas komportable. Kapag hindi gaanong uncomfortable ang katawan, mas madaling mag-relax ang nervous system, sa gayon ay nagiging mas matatag ang pagtulog sa gabi. Bukod dito, ang kinsay ay napakadaling tunawin, hindi nagdudulot ng kabag at hindi masyadong nagpapalakas ng fermentation sa bituka. Napakahalaga nito para sa mga nakatatanda dahil kahit bahagyang kabag lang ay sapat na upang kayo ay hirap matulog kahit walang malubhang problema sa bato. Gayunpaman, ang kinsay ay nagbibigay lamang ng benepisyo kapag kinain sa tamang oras. Dapat kayong kumain ng kinsay sa umaga o tanghali. Sa bawat kainan, humigit kumulang kalahati hanggang isang maliit na tangkay. Maaari itong kainin ng hilaw pagkatapos hugasan ng mabuti o simpleng ihalo sa salad na may kaunting asin. Hindi kayo dapat kumain ng kinsay malapit sa oras ng pagtulog, kumain ng labis sa gabi, o kainin kasama ng maalat na sausawan. Dahil ang mga paraan ng pagkain na ito ay maaaring magdulot ng pagpapasigla sa pantog na humahantong sa mas madalas na pag-ihi sa gabi kahit na ang kinsay mismo ay mababa sa potassium. Gusto kong magtanong sa inyo, madalas ba kayong kumakain ng kinsay sa inyong pang-araw-araw na pagkain? Kung kayo o ang inyong pamilya ay madalas gumagamit ng kinsay, mangyaring magkomento ng 5 sa ibaba upang malaman ko na sinusubaybayan pa rin ninyo ang bahaging ito ng video. Ang inyong mga komento ay nakatutulong sa akin na mas maunawaan ang aktwal na gawi sa pagkain ng mga manonood. Makikita ninyo na ang kinsay ay hindi masama para sa bato. Ang problema ay kung kailan ito kinakain at gaano karami. Kapag naintindihan ng tama, malalaman ninyo kung paano gamitin ang napakakaraniwang gulay na ito upang suportahan ang bato sa halip na di sinasadyang mapagod ito. At agad nating tatalakayin ang huling gulay na may mababang potassium bilang 60. Ito ay isang uri na napakadaling hanapin, napakadaling lutuin, at lalo na angkop para sa mga nakatatanda na madalas nagigising sa gabi, ngunit madalas na napapabayaan sa pang-araw-araw na pagkain. Huwag ninyong kalimutan ang susunod na bahagi, gulays at prutas na mababa sa potassium, bilang 6. Bell pepper, sili panig, matamis, madaling tunawin, nakatutulong sa mahimbing na tulog. Ang huling gulay na may mababang potassium na nais kong ibahagi sa inyo ngayon ay ang bell pepper o sili panig. Kapag narinig ang salitang sili, maraming nakatatanda ang nag-aalala dahil sa anghang at init sa katawan. Ngunit huwag kayong mag-alala, ang bell pepper ay hindi maanghang. Matamis ito, napakadaling kainin, at angkop para sa mga nakatatanda kung alam kung paano gamitin. Bakit ang bell pepper ay nasa grupo ng mga gulay na mababa sa potassium at banayad sa bato? Una, ang bell pepper ay may mas mababang potassium content kumpara sa maraming iba pang matamis na gulay. Nakatutulong ito upang hindi masyadong mapilitan ang bato na magtrabaho upang ilabas ang potassium, lalo na sa gabi, ang oras kung kailan kailangan ng bato ng pinakamaraming pahinga. Para sa mga madalas nagigising sa gitna ng gabi, hirap matulog at pagod at kulang sa lakas paggising sa umaga, ang pagbabawas ng pasanin sa bato sa gabi ay isang napakahalagang salik at napakahusay na tinutugunan ito ng bell pepper. Ang isa pang lakas ng bell pepper ay mayaman ito sa natural na bitamina C, ngunit hindi nagdudulot ng matinding pagpapasigla tulad ng maraming maasim o maanghang na pagkain. Nakatutulong ang bitamina C sa katawan na mapataas ang resistensya na sumusuporta sa proseso ng paggaling habang natutulog. Kapag mas maayos ang paggaling ng katawan sa gabi, mas magiging mahimbing at buo ang tulog, hindi madaling magising tulad ng dati. Ang bell pepper ay mayroon ding malambot na tekstura. Kapag naluto, napakadaling tunawin. Napakahalaga nito para sa mga nakatatanda dahil kung ang hapunan ay masyadong mabigat sa tiyan at nagtatrabaho ng husto ang tiyan, nahihirapan ang nervous system na mag-relax na nakaaapekto sa pagtulog. Ang isang magaan at madaling tunawin na pagkain na may bell pepper ay nakatutulong sa katawan
na huminahon bago matulog. Bukod dito, ang bell pepper ay naglalaman din ng ilang natural na antioxidant na nakatutulong upang limitahan ang tahimik na pamamaga sa katawan. Sa mga nakatatanda, ang matagal na pamamaga ay maaaring maging sanhi ng mas mabilis na paghina ng kidney function nang hindi natin napapansin. Ang pagdaragdag ng mga banayad na pagkain na hindi nagbibigay ng pressure tulad ng bell pepper ay nakatutulong sa katawan na maging mas matatag sa katagalan. Gayunpaman, kailangan ninyong tandaan na ang bell pepper ay mabuti para sa bato kapag kinain ng tama. Hindi ibig sabihin na mas marami kayong kainin, mas mabuti. Dapat kayong kumain ng humigit kumulang kalahati hanggang isang maliit na piraso sa bawat pagkain, mas mainam sa tanghalian o maagang hapunan. Lutuin ng bahagya, mabilis na igisa, na may kaunting mantika, i-steam o gawing sabaw. Hindi kayo dapat kumain ng hilaw na bell pepper ng labis sa gabi, lutuin ng masyadong maalat. Kainin kasama ng ibang maanghang na pagkain. Dahil ang mga paraan na ito ay maaaring magpapahirap sa bato na salungat sa layunin ng pagbabawas ng pag-ihi sa gabi at mahimbing na tulog. Gusto kong magtanong sa inyo, nakagamit na ba kayo ng bell pepper sa inyong pamilya? Kung kayo ay nakaranas na o madalas kumakain ng bell pepper, mangyaring magkomento ng asim sa ibaba upang malaman ko na sinusubaybayan pa rin ninyo ang bahaging ito ng video. Ang inyong mga numero ng komento ay nakatutulong sa akin na malaman kung anong nilalaman ang pinakamahalaga sa pagkain ng mga nakatatanda. Nakikita ninyo, ang 6 na gulay at prutas na may mababang potassium na ating tinalakay ay pawang napakakaraniwan, hindi mahal, at madaling hanapin. Kailangan lamang ninyong pumili ng tamang uri, kainin ng tama, sa tamang oras, at gagaan ang pasanin ng bato. Dahil dito, unti-unting bababa ang pag-ihi sa gabi at kapansin-pansin din ang pagbuti ng tulog. Agad kong tutulungan kayong buuin ang mga paraan ng pagpili at pagkain ng 6 na gulay na ito upang maging pinakaangkop sa bawat sitwasyon upang madali ninyong mailapat simula bukas. Huwag ninyong kalimutan ang bahagi ng buod, mga kaibigan, upang makatulong sa inyo na maging mas panatag sa mga ibinahagi ko. Nais kong ikuwento sa inyo ang payo mula sa isang clinical nutritionist na may higit sa 35 taong karanasan sa pagtatrabaho sa mga nasa edad at nakatatanda, lalo na sa mga may problema sa bato, pag-ihi sa gabi, at sleep disorders. Ang espesyalistang iyon ay si Dr. Renato Bagani, na kasalukuyang nagtatrabaho sa isang ospital sa Maynila at nagbibigay ng nutritional counseling para sa mga pasyenteng may chronic underlying conditions. Sa isang kaswal na pag-uusap, minsang ibinahagi niya ang isang madaling tandaan na kasabihan, ang mahinang bato ay hindi kailangan ng matinding pagdidiyeta. Ang mahinang bato ay kailangan lang kumain ng tama upang makapagpahinga, ayon kay Dr. Bagani. Ang pinakakaraniwang pagkakamali ng mga nakatatanda ay ang pagkain ng labis na gulay, iba't ibang uri, sa buong araw at kahit sa gabi, dahil sa paniniwalang mabuti ito sa kalusugan. Samantala, ang bato ng mga nakatatanda ay hindi na sapat ang lakas upang iproseso ang dami ng mineral tulad ng noong bata pa. Sinabi niya, marami akong nakitang pasyente na hindi naman malubha ang kidney failure at ang resulta ng kanilang laboratory test ay nasa loob pa rin ng normal na saklaw, ngunit umiihi sila ng 3 hanggang 4 na beses sa gabi, hindi mahimbing ang tulog. Nang tanungin ng detalyado, ang hapunan nila ay laging may maraming madilim na berdeng gulay, malabnaw na sabaw, iba't ibang uri ng pinakuluang gulay na magkakasama at kinakain malapit sa oras ng pagtulog dahil sa takot na gutumin. Ang laging idinidiin ni Dr. Bagani sa kanyang mga pasyente ay hindi ang problema kung kumakain ng gulay o hindi, kundi kung anong uri, kailan kinakain, at gaano karami. Partikular niyang pinayuhan ang mga nakatatanda na bigyan ng prioridad ang mga gulay na mababa sa potassium, simpleng lutuin at kainin sa araw o maagang gabi. Ang layunin ay hindi upang magdagdag ng sustansya, kundi upang bawasan ang pasanin sa bato sa gabi. Sa gayon ay maging mas mahimbing ang tulog.
naalala ni Dr. Bagani ang isang kaso na malinaw niyang natatandaan. Si Aling Luz Viminda, 28 taong gulang, na naninirahan sa Davao. Wala siyang malubhang kidney failure, wala ring diabetes, at bahagyang mataas lang ang blood pressure. Ngunit sa loob ng halos 2 taon, umiihi siya ng 3 hanggang 5 beses sa gabi, nagigising gabi-gabi, at hindi mahimbing ang tulog. Pagkagising sa umaga, pagod siya, madaling mainis, at bumaba ang memorya. Inakala ni Aling Luz Viminda na ito ay dahil sa pagtanda at uminom na siya ng iba't ibang gamot para sa tulog ngunit hindi nagtagal ang epekto. Nang kumonsulta siya sa nutrisyonista, hindi agad pinayuhan ni Dr. Bagani ng gamot, kundi detalyadong tinanong ang kanyang pang-araw-araw na pagkain, lalo na ang hapunan. Lumabas na ang hapunan ni Aling Luz Viminda ay laging may isang mangkok ng madilim na berdeng sabaw ng gulay, iba't ibang uri ng pinakuluang gulay na magkakasama, at kinakain malapit sa oras ng pagtulog dahil sa takot na gutumin. Mahinahon lang na sinabi ni Dr. Bagani kay Aling Luz Viminda, "Subukan nating palitan ang gulay muna. Hindi pa kailangan palitan ang gamot." Tinuruan niya si Aling Luz Viminda na bawasan ang madilim na berdeng gulay sa gabi, pumili ng 1 o 2 uri ng gulay na mababa sa potassium na pwedeng palitan, kumain ng mas maaga sa gabi, panatilihing katamtaman ang dami, at huwag kumain ng labis. Ang magandang balita ay pagkatapos lamang ng humigit kumulang 10 hanggang 14 na araw, bumalik si Aling Luz Viminda para sa follow-up at sinabi ang isang bagay na nagpasaya kay Dr. Bagani. "Hindi ako agad nakatulog ng buo sa gabi, ngunit kapansin-pansin ang pagbaba ng bilang ng pag-ihi sa gabi. Minsan, 1 beses lang ako gumising, minsan, hindi ako gumising." Pagkatapos ng halos 1 buwan, mas gumanda ang tulog ni Aling Luz Viminda, mas kaunti ang pagod, at mas matatag ang kanyang kalooban. At ang pinakamahalaga ay hindi niya kinailangang dagdagan ang gamot o palitan ang gamot. Mula sa karanasan ng espesyalista at sa totoong kwento na ito, maaari ninyong matutunan ang 3 napakahalagang bagay. Una, ang pag-ihi sa gabi at insomnia ay hindi laging dahil sa malubhang sakit. Maraming kaso ang nagmumula sa mga gawi sa pagkain na tila hindi nakakapinsala. Pangalawa, ang maliit ngunit tamang pagbabago ay maaaring magdulot ng malaking epekto. Sa pagpapalit lamang ng uri ng gulay, sa pagpapalit ng oras ng pagkain, ang bato ay makapagpapahinga ng mas madali. Pangatlo, ang pasensya ang susi. Ang katawan ay nangangailangan ng oras upang mag-adjust, huwag magmadali, huwag ding sumuko pagkatapos ng ilang araw. Kung kayo ay nakakaranas ng pag-ihi sa gabi at hirap matulog, subukan ninyong ilapat ang mga ibinahagi sa video na ito nang hindi bababa sa 2 linggo at obserbahan ang pagbabago sa inyong katawan. At kung sa tingin ninyo ay katulad ng sitwasyon ni Aling Luz Viminda, ang inyong sitwasyon o ng inyong mahal sa buhay, mangyaring magkomento ng "naiintindihan ko" sa ibaba upang malaman ko na ang nilalaman na ito ay tumutugon sa inyong pangangailangan. Mga minamahal kong kaibigan, narating na natin ang 6 na uri ng gulay at prutas na mababa sa potassium na napakakaraniwan sa pang-araw-araw na pagkain. Ngunit bago matapos, nais kong tulungan kayong buuin ang mga ito sa isang napakasimpleng paraan upang agad ninyong mailapat at hindi lamang manatiling panonood. Ang unang mahalagang bagay na nais kong muling idiin ay hindi ninyo kailangan at hindi rin dapat kainin ang lahat ng 6 na uri ng sabay-sabay. Ang mahinang bato ay hindi kailangan ng pagkakaiba-iba tulad ng ibang tao kundi kailangan ng pagkain na akma sa inyong sariling katawan. Kailangan lamang ninyong pumili ng 1 hanggang 2 uri sa mga ito, kainin ng regular sa tamang oras, at gagaan ang pasanin ng bato. Maaari ninyong tandaan ang napakasimpleng paraan ng pagpili tulad ng sumusunod. Kung madalas kayong umiihi ng maraming beses sa gabi, lalo na pagkalipas ng hating gabi, bigyan ng prioridad ang repolyo, cauliflower. Kung hirap kayong matulog, hindi mahimbing ang tulog o madaling magising, piliin ang pipino, lettuce. Kung mainit ang inyong katawan, tuyo ang bibig,
mabigat ang pakiramdam, ngunit takot uminom ng tubig sa gabi, maaari kayong gumamit ng kinsay ngunit kainin ng maaga sa araw. Kung mahina ang inyong katawan, madaling mapagod, hindi mahimbing ang tulog, ang bell pepper ay isang medyo banayad at madaling tunawin na pagpipilian. Ang pangalawang napakahalagang bagay, ang oras ng pagkain, ay mas mahalaga kaysa sa uri ng gulay. Kahit gulay na mababa sa potassium, dapat ninyo itong kainin sa tanghalian o maagang hapunan. Iwasan ang pagkain ng labis malapit sa oras ng pagtulog. Iwasan ang pagluluto ng masyadong maalat dahil ang pagkain ng huli at maalat ay magpapahirap sa bato sa gabi na salungat sa layunin ng pagbabawas ng pag-ihi sa gabi at mahimbing na tulog. Ang pangatlo at ang pinakamadalas na napapabayaan ng maraming tao, ang epekto ay hindi agad-agad kundi mas kapansin-pansin pagkatapos ng 1 o 2 linggo ng regular at tamang pagkain. Ang bato ay nangangailangan ng oras upang mabawasan ang pasanin, tulad ng isang makina na matagal nang nagtatrabaho, hindi ito agad gagana ng magaan. Kung kayo ay magiging mapagpasensya, mapapansin ninyo na unti-unting bababa ang bilang ng pag-ihi sa gabi, mas kaunti ang paggising, mas mahimbing ang tulog, mas magaan ang katawan, at mas malinaw ang pag-iisip paggising sa umaga. Gusto kong magtanong sa inyo ng isang napakahalagang tanong bago matapos ang video na ito. Pagkatapos mapanood ang bahaging ito, aling gulay ang sa tingin ninyo ang pinakaangkop para sa inyo? Mangyaring magkomento sa ibaba ng pangalan ng gulay o ang kaukulang numero upang malaman ko kung aling grupo ang pinakamaraming nasa inyong sitwasyon. Ang inyong mga komento ay makatutulong sa akin na gumawa ng mga susunod na video na mas totoo at naaayon sa pangangailangan ng mga nakatatanda. Kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang video na ito para sa inyo o sa inyong mga mahal sa buhay, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-on ang notification bell. Sa mga susunod na video, patuloy kong ibabahagi ang mga uri ng gulay na dapat iwasan ng mga nakatatanda sa gabi, kung paano kumain upang mas makapagpahinga ang bato sa gabi, at ang maliliit na gawin na nakatutulong sa mahimbing na tulog nang hindi gumagamit ng gamot. Maraming salamat sa inyong pasensya sa panonood hanggang sa huling bahagi ng video. Naway lagi kayong malusog, magaan ang pasanin ng bato, at makatulog ng mahimbing bawat gabi.